Tukoy na ng mga otoridad ng umano'y mastermind sa tangkang pagpatay sa isang mayor sa Maguindanao del Sur na ginamitan ng RPG. Nakatutok si Oscar Oida. Tukoy na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mastermind sa tangkang pagpatay kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan nitong Enero na nakuhanan pa ng video. Ito'y matapos sumuko sa kanila ang umano'y isa sa mga nagsilbing lookout sa pangyayari. Alam niya yung detalye, sino yung nag-organize, sino nag-arrange, sino yung mastermind. So, we are in the process of case build-up. And then, pag nag-qualify siya sa WPP, then mag-start to kami sa aming documentation. Matatanda ang ginamitan ng grenade launcher ang pagtira sa SUV ng alkalde sa Barangay Poblasyon sa Maguindanao del Sur. Sabi niya sa NBI, sumuko siya sa pangambang nanganganib na ang kanyang buhay. May intel kami na yung iba may patong na sa ulo. So natatakot sila para sa kanilang buhay, at the same time sa kanilang pamilya. So nag-decide sila na lumapit sa NBI farm. He will be under the protective care of the Bureau until check din namin if he will qualify as a witness sa WPP. So we'll coordinate with the WPP. Samantala, matagumpay namang naisagawa ng NBI ang protective extraction sa tatlong individual na may kaugnayan umano sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Dawla Islamiyah sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ikinasayan noong March 14 matapos umano nagpahayag ng hangaring sumuko ang tatlo dahil din sa pangamba para sa kanilang buhay. In-express nila yung willingness na mag-surrender, kaya lang ang challenge sa kanila, hindi sila makalabas. So nag-request sila kung pwede silang i-extract. Isinurrender din ng mga ito ang ilang matataas sa kalibre ng baril. Normally, yung mga bumabalik sa ganitong fold, they're given an opportunity to back to the civil fold, no? So depende pati kung ano yung participation nila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa gitna pa rin ng epekto ng mahal na langis, pinag-aaralan ng Agriculture Department ang pagtatakda ng price cap sa presyo ng imported well-milled rice. Nakatutok si Bernadette Reyes. Umaabot na hanggang 68 pesos kada kilo ang well-milled rice sa Blumentritt Market sa Maynila mula na magmahal ang langis noong nakaraang linggo. Hanggang 3 pesos kada kilo naman ang taas presyo sa ilang pwesto sa Agora Market sa San Juan. Nagbabawas po talaga. Kunwari po kasi yung mga anak ko malakas talaga sa bigas, 1 cup na lang sila per meal. Pero ang rice retailer na si Edison, hindi basta maitaas ang presyo para sa mga suki. Kada araw-araw nataas po eh. Kasi ang inaano nga ko nila, yung gas, misan, ni-steady pa namin hanggat kaya pa. Kahit nga malipis na ang kita, wag lang sila umalis. Paalala ng Department of Agriculture, hindi dapat labis-labis ang taas presyo ng bigas na epekto ng pagmahal ng delivery dahil sa oil price hike. Dapat ang imported rice maximum 48 to 50 lang yan sa sitwasyon ngayon. Pero meron nga kami nababalitaan na may nagsi-60, meron na may nag-65 pa, may profiteering nangyayari dyan sa bagay na yan. Pinag-aaralan na ng kagawaran na magtakda ng price cap o limitasyon sa presyo ng imported well-milled rice. Tingin ko sa sitwasyon ngayon para hindi maapektuhan ng palay, mga 50 siguro. Tuloy rin ang mga programa tulad ng benteng bigas para sa piling sektor at pagbebenta ng mas abot kayang well-milled rice. Pinuntahan namin ang iba't ibang mga bigasan dito sa Agora Market sa San Juan. Kadalasan 52 pesos pataas ang kada kilo ng mga well-milled rice. Pero may mabibili sa halagang 48 pesos kada kilo. Bahagi ito ng programa ng Department of Agriculture katuwang ang Food Terminal Incorporated. Pero sabi ng grupong Bantay Bigas, hindi siya significant para maibaba niya yung presyo ng bigas sa palengke, no? Dahil again, nasaan ba yung 20 bigas, no? Nasa Kadiwa centers. Dapat mag-infuse na sila ng mababang presyo ng bigas. Sa halip na price cap, i-price control na niya lalong-lalo na yung bigas at lahat ng mga pangunahing bilhin. Bukod sa pagkain, nagmahal na rin ang pamasahe sa mga barko at singil sa cargo. Domestic shipping industry is fully deregulated. So ibig sabihin, ang ating mga ship owners
domestic ship operators ay may karapatan po sila na mag-set ng rates for passenger at the same time yung mga cargo po nila. Isinagad yan sa 20% na dagdag na siyang maximum na pwedeng ipatupad. Sinisilip na ng Marina kung totoo ang mga sumbong na lagpas pa dyan ang taas singil. Pinagpapaliwanag din ang mga nagtaas singil ng walang 2 linggong abiso. May nag-increase nga po ng 100%. Pag napatunayan po, of course, na may mga violations, pwede pong ma-suspend o ma-revoke po yung kanilang Certificate of Public Convenience. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay na nagkaroon ng saglit na pagbuga ng lava kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, nagtagal lang ito ng 1 minuto pero nagdulot ng pagbuga ng usok at abo na umabot sa 700 metro ang taas mula sa crater. Nagpapatuloy rin ang effusive eruption na ngayon nasa ika-70 magkakasunod na araw na. Ibig sabihin, naoobserbahan pa rin ang pagdaloy ng lava at uson, pati ang rockfall at pagdausdos ng mga bato. Nananatili ang alert level 3 sa Bulkang Mayon, kaya mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Binalot ng abo ang ilang barangay sa Negros Occidental matapos maitala ang ikatlong pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Vicky, muli na namang nabalot ng abo ang ilang lugar sa Negros Occidental matapos ang pagputok ng Mount Kanlaon kagabi. Ilan sa mga residente pinili munang huwag lumabas upang makaiwas sa amoy ng asupre. Pasado alas 6 kagabi, nagkaroon ng pagputok sa Bulkang Kanlaon. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 1 minuto ang tinawag nilang moderately explosive eruption. Dahil dito, nagkaroon ng eruption column na nasa 5 kilometro ang taas, na tinangay ng hangin patimog silangan at hilagang silangan. Ang ilang taga-barangay biak na bato sa Lacasillanan, Negros Occidental, nasa labas ng kanilang bahay nang pumutok ang bulkan. Naitala rin ang grass fire sa paligid ng bulkan. Gaya ng huli nitong pagputok, pagbaba ng sulfur dioxide na nagresulta ng pagbara ng daanan ng volcanic gases ang sanhi ng eruption ayon sa PHIVOX. Ang amali nga mga frequent na eruptions nagapakita lang kung na very active, highly active katubong aton nga bulkan. Kung ini siya nga mga eruption ng magpadayon kag ang mga kaupod niya parameters kung ini sila magpakita sang significant change, posible kita nga magpasakat ang aton nga alert level. Ilang oras matapos ng pagputok, naitala ang ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental, gaya sa Barangay Mansalanao at Barangay Cabagnaan sa Lacasillana. Kaninang umaga, nakasuot ng face mask ang ilang residente ng Barangay Robles sa parehong bayan bilang proteksyon. Nay niyagawa nga lupok sang nagligad, damol patong aboy ni daw dutay lang gawa. Mataw ka na daw vlog ubag kina kunan isang abo. Ay may ara ma'am hindi mo malikawan na kahit ara kami gani gatulog kami nagamas kami natural lang yung may kulba. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, apektado rin ng ashfall ang mga bayan ng Binalbagan, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, Pontevedra, Ilog at mga lungsod ng San Carlos, Himamaylan at Kabangkalan. Case where ang ashfall na na-experience sa ilang mga community, mag-wear din sila sa ilang face mask because it would also help ma-affect sa ilang health. Dito sa Lacasillana, Vicky, 12 barangay na ang apektado ng ashfall at nagpapatuloy rin ang mahigpit na monitoring ng PHIVOX lalo na sa posibleng panibagong seismic activity ng Bulkan Kanlaon. Yan munang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mga kapuso, sulitin na ang huling bugso ng amihan dahil posibleng unti-unti na yang humina sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy pa hanggang bukas ang malakas na bugso ng amihan pero sa mga susunod na araw, magsisimula na ang unti-unti nitong paghina. Dahil malamig at tuyong hangin ng amihan, mababa rin ang tsansa nitong magdala ng malawakang pag-ulan.
maliban lamang sa ilang lugar na posibleng makaranas ng kalat-kalat at panandaliang ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Ilocos Provinces, ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, Bicol Region at Mindanao. Sa Metro Manila, hindi rin inaalis ang posibilidad ng pag-ulan lalo na bandang tanghali o hapon. Sa ngayon ay wala namang namamataan na nagbabadyang bagong sama ng panahon na makakaapekto sa bansa. Problema pa rin ang ilang residente sa Vigas, sa Catanduanes, ang bubong ng kanilang mga tirahan. 4 na buwan matapos silang hagupitin ng Super Typhoon Uwan. Kaya sa ilalim ng Silong Kapuso Project, hinandugan natin sila ng roofing materials. Ngayon, may maayos na silang masisilungan, umulan man o umaraw. 4 na buwan na ang nakalipas matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan sa Catanduanes. Pero hanggang ngayon, trapal at pinagtagpi-tagping yero pa rin ang nagsisilbing silong ng pamilya ni Victor sa bayan ng Viga. Dahil hindi sapat ang kita niyang 400 pesos kada araw sa construction para makapagpatayo ng maayos na bahay, nag-iipon na lang muna siya ng kahoy na pwede pang mapakinabangan. Yung mga natira po na nasira na pinulot ko na rin po para maikabit ulit. Si LV, mahigit 1 buwan namang manong-manong naghabi ng pawid para gawing bubungan ng kanilang bahay. Pag sira na yung bubong, tumutulo na yung ulan. Lalagyan ko ng mali yung karton lang ko sa butas. Hirap na hirap kami, Diyos ko, kung saan yung walang tulo, doon kami hihiga, doon kami upo, ganon. Kabilang sina Victor at LV sa 50 pamilya na may partially damaged na bahay sa Viga na nabigyan ng roofing materials at food packs sa ilalim ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation. Meron siyang 10 pieces ng roofing sheet, merong 2 ridge roll, 25 total assorted lumbers, common nails, and then also roofing nails. Sa pagbabayanihan ng komunidad at sa tulong ng 83rd Infantry Battalion ng Philippine Army at mga volunteers, naikabit na ang mga bago nilang bubong. Sobra po nagpapasalamat kami kasi nabigyan po kami ng tulong para maigawa namin yung bahay namin. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Avisala mga kapuso, time out muna sa laban ang cast ng Encantada Chronicles Sangre nang suportahan nila ang 2026 Philippine Book Festival. Pero mamaya, mapapanood muli ang kanilang tapatan lalo't buhay na si Tera. Makichika kay Athena Imperial. Hindi mo na ako maloloko! Gargan! Maligayang pagbabalik, Tera. Nakalaya na sa brilyanteng itim si Tera. Naging emosyonal ang mga nag-abang sa kanyang pagbabalik. Pero ano kaya ang nakitang pangitain ni Mitena? Pwede kayang malaman? Siyempre, hindi namin pwede ikwento. Pero marami pa po ang inihanda namin po para sa Encantadix. At sana wag po kayong mapapagod na subaybayan at tuloy-tuloy pong mahalin ang Encantadia Chronicles Sangre. Break muna ang mga tagapangalaga ng brilyante sa Encantadia at nagtungo sila sa 2026 Philippine Book Festival para sa first collectible book ng isang GMA series. Tampok dito ang pagkakakilanlan ng Nujen Sangre, kabilang ang mundo o kahariang kanilang pinagmulan, ang kanilang mga ninunot mga magulang, at ang dahilan ng pagtanggap sa hamon ng pangangalaga sa kanya-kanyang brilyante. Kanya-kanyang bili at pa-autograph ang Encantadix. Most of the time, ang mga mata ng mga bata ay nasa screens and actually even us adults. And we think yun na yung reality. But we actually are
forgetting, or we might be forgetting, the importance and the magic of what the knowledge that we could get inside books. Mas masarap din talaga magbasa ng libro kasi iba yung feeling ng hawak mo talaga yung papel, yung amoy niya. Natutuwa ako pag may mga ganito na mga book fair kasi nasa-share pa din sa mga kabataan yung libro, yung hard copies talaga. Naroon din si Tom Rodriguez na gumaganap bilang si Gargan. Hindi ako nagtagumpay at sadyang tuso ang itinakda. Pero nag-break muna siya sa kanyang kontrabida role. Hindi lang nagbasa ng libro si Tom dahil abala rin siya sa kanyang children's book kung saan siya na ang sumulat, siya rin ang illustrator. Inspirasyon daw niya sa paggawa nito ang kanyang anak. Ngayong gabi, ang mga OG Sangre at Nujen Sangre ay tatangkaing sirain ang itim na brilyante habang balik Encantadia na si Gargan kasama sina Zaur at Kami. Sino ang hahanapin ni Gargan? Ano ang kapalaran na naghihintay kay Mitena? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.